Yan, dadaganan na ng buhangin ang ilalim ng net para hindi makatakbo ang mga isda. Kailangan madaganan ang ilalim ng net para hindi umapaw o hindi makatakbo yung isda pag tinanggal yung mga rama na binabahayan ng mga isda. Aso ni Kayong. Ito ang Karayan, kung saan dito naglalagay ng mga net sa may tulay. Yan ang tulay. Okay. Yan si Kayong habang nagdadagan ng mga lupa sa ilalim ng net. Dinadaganan ng mga lupa at buhangin sa pamagitan ng kanilang mga paa. Sirino. Siyan, sirino habang naglalagay din ng lupa sa ilalim ng dulo ng net. Yun, sumisid. Okay. Yan si Kayong. Si Bilay. Yan ang tinatawag na burak, pagburak sa Ilocano o pangingisda sa pamagitan ng rama, na kung saan ay namumungad dyan ng mga isda dyan na nakatira ang mga isda sa mga binuhol-buhol na rama at pinagsama-sama. Patuloy pa rin ang paglalagay nila ng mga dagan na lupa at buhangin sa ilalim ng rama o sa ilalim ng net na nakapalibot sa mga rama. Mamaya ay lulusob din ako, sisisid din pag nakaset na. Ako ay manghuhuli na lang ng mga isda pag nawala na ang mga rama at set for catching fish na. Sa ngayon sineset up pa lang nila ang net upang ang mga isdang namumungad dito ay hindi makawala. Kailangan kulungin sila at mamaya ay isa-isang tatanggalin ang mga nesting place ng mga isda sa mga rama na binuhol-buhol at pinagsama-sama. Yan ang pagbuburak sa Ilocos along the Karayan ng Kabit. Oh, ayan mo, i-YouTube ko ito. Upload ko sa YouTube para makita yun to. Mabuyan to ti amin. First time in Kabit, naka-YouTube kayo. Pinapa-upload ang video na to
sa YouTube. Okay, sinisimulan na nilang pumasok sa net at isa-isa nang tatanggalin ang mga rama. Yan si Rino. Papasok na sa net. Halos masira ang net sa laki ng katawan niya. Tinatanggal yung mga nakadagan na mga mabibigat na bagay katulad ng mga bato, mga stick, upang yung mga rama ay hindi tangayin ng alon. Ay nilalagyan ng mga pabigat tulad ng mga bibigat na branches, may mga malaking bato